again to my channel. This is Daiwana Vlog. So for today's video, ano nga ba ang ginagawa ko tuwing day off ko? So ayan, mayroon tayong nagtanong niyan sa ating live. So kakarating lang natin, kakauwi. Ayan, 7 o'clock umakyat na ako galing church. Then tambay-tambay, kung saan may upuan, uupo, cellphone, hanggang pinaabot ko ng 6. Ayan, kumain na ako sa labas, ako kumain. Yung tira ko kaninang tanghalian, tong kibaw, hinati ko, worth 28, hinati ko lang siya. Lunch and dinner ko na. So, ganun tayo katipid, ha? So, pagkatapos ko kumain, wala kasi akong tubig, so nag-ice cream ako. Worth 18 naman. So, minsan lang naman mag-ice cream. At, ayun nga, sila amo, pag nakikita ko nag-ice cream, nanlalaway talaga ako. Sarap naman. Ganyan. So, tuwing day off ako, tinitreat ko naman yung sarili ko. Nag-ice cream ako. Worth 18. Kasi, meron namang 14, pero gusto ko yung malaki. Malaki. Gusto ko ng malaki. Ayaw ko nang nabibitin ako. So, malaki na. Then, pagkatapos ko maubos yung ice cream, ayun, alas 7 na, umakyat na ako sa bahay. So, sakto, pag uwi ko ngayon ay wala ang mga amo ko. Medyo slightly naman na medyo makalat yung sala at may hugasin sa kusina. Konti lang naman yung hugasin. Then, ayun, minadali natin maligo. Ayan, naligo muna ako. Pagkatapos niyan, wala pa naman siya. Till now, wala pa naman sila. So, yung mga libro na nagkalat, binalik ko sa lagayan. Then, yung table, inarrange ko, nag-init ako tubig kasi walang init at yung cold water wala din. So, nag-init ako tubig, nirefillan ko yung inuman at yung hot water. Tapos, meron doon mga hinugasan na hindi pa na dry. So, indiranay ko siya, nilagay ko na sa lagayan at yung nilulutuan ni among lalaki ng lugaw, hindi pa hugas, so hinugasan ko na siya. So, ngayon lang naman kasi nga, ganito ako pag day off ko halimbawa, pag wala sila at may time pa ako, hindi ako masyadong pagod, so, ayan, ginagawa ko, naglilinis ako ng kahit pahapyaw lang. Mostly naman, hindi naman sila masyadong makalat. Ngayon lang, medyo, siguro nagmamadali sila. Then, pag ano naman kasi, halimbawa dumating ako, din nandito na sila, or dumating ako ng late, then pagod ako, nasa sa akin naman na kasi kung kikilos ako or maglilinis pa ako, hindi naman nila ako sinisita. Hindi naman nila ako pino-force na, ay, ganito, maglinis ka muna bago ka umalis, o pagdating mo maglinis ka muna. Hindi naman sila ganyan. Ako lang kusa niyan. Then, pagkatapos nga natin, ayan na, tapos na tayo at least pagdating ng mga amo ko, medyo maaliwalas naman. So, bumabawi naman tayo, no? Kasi matagal-tagal na din ako na hindi ko nagagawa yung ganito kasi minsan madalas late na tayo nakakapasok sa taas kasi nagla-live pa tayo sa labas. Kasi ngayon, kaya maaga ako nakauwi, low bat na, 1% na lang yung phone ko. So, wala na akong madot-dot or wala na akong kalingawan ba sa labas. So, di na ako makapag-antay na magpagabi pa doon hanggang 9 or 9 ang curfew ko. Before 9, dapat nasa bahay na ako. So, ngayon, then, medyo matagal-tagal din kasi minsan, pagdating ko, nandito na din sila. Or, pagdating ko, wala pa sila pero nasa CR pa ako naliligo. So, hindi na ako nakilos niyan. Diretso na ako sa room. Tulog na or dito na lang ako nagla-live, nagagawa ng vlog. Ayan, diretso na akong ganyan. So, ano nga ba ang aking ginagawa pag day off sa labas ng bahay na to? Ayan, sinabi ko na pala sa inyo yung ginagawa ko pagdating ko sa day off, no? So, sa labas, ayan. Ano nga ba ang ginagawa ni Inday? Ayan, mag-live sa YouTube or sa Facebook. Yan lang naman kasi mostly, ako lang naman mag-isa. At hindi naman din ako laging nag-o-off. Mostly, alternate ako nag-o-off. Or kung may something na importanteng kailangan puntahan or lakarin, or aatinan na mga bagay-bagay. So, mostly talaga ako lang mag-isa. Yan. Mas gusto ko ako lang mag-isa. Kasi minsan, alam nyo ba, ewan ko ba't ako ganito, no? Kasi sa sobra ko na rin sigurong katipiran. Kasi alam nyo na, pag may kasama, nahihiya ako magtipid. Alam nyo ba yun? Yung tingkubaw na yan, tong kibaw din.
Yan, favorite ko yan. Pag ako mag-isa, yan at yan lang din talaga. Minsan, nag-KFC naman ako, yung worth 35 Hong Kong dollar. Hinahati ko din yan. Lunch and dinner. Ayan. Kaya, pag lagi ako sasama sa by groupings, day, mahihiya ka eh. One time nga, day, kumain ako ng tongkibaw, and then, paglabas nga ng church, may samahan ba? Ayun, napasama ako. Ilan kami? 5 siguro kami that time. So, meron pa rin akong bit-bit. Hinati ko pa rin tong kibaw dim ko. Then, kaayaan sila na kumain sa Jollibee. Then, ako bit-bit ko pa rin yung aking tong kibaw dim. Tapos, nagulat ako dahil meron akong isang subscriber dahil na teacher, si Ron Mac. Ayan, shout out sa'yo, Ron Mac. One time ko na din siyang nasama sa vlog. Then, that time na kumain kami sa Jollibee, nandun din yung Ron Mac na yan. Nakita niya ako. So, na-realize ko, teacher yun day. Nahiya ako. Sabi ko, sila lahat, ng kasama ko, 4 ata kami, 4, 5. Sila, nag-order lahat sila ng Jollibee. So, napaisip ko, tongkibaw, then kalahati lang yung ilalabas ko. May tao pa naman doon. May teacher pa naman yun. Sabi ko, parang kawawa naman ako tingnan nito. Sabi ko ganyan. So, naibulong ko yun kay Ate Jonah. Sabi ko, bumili ka kasi, bili na lang kaya ako. Di, parang kawawa naman ako nito. Kaya yun. Kaya alam nyo ba, ewan ko lang kung napapansin din ng mga yon or naintindihan nila ako. Ganun ako. Kaya mas gusto ko ako mag-isa kasi hindi ako mahihiya. Kasi ako lang naman mag-isa eh. 'Di ba? Mahihiya ka eh. Kasi order sila ng lahat. Then ikaw, parang minsan sabi ko, parang kawawa naman ako. Ayun, napa-order ang lola mo kay may teacher akong subscriber na nandun sa kabilang mesa. Baka ano sabihin? Ano ba yun? Yung vlogger. Kibaw din yung, lahat ng kasalo ko sa mesa, Jollibee yung in-order. Pero yung akin, tiranat yung kibaw din. Ganyan ako, day. So, kaya mas pinipili ko. Hindi naman sa masama yung ugali ko. Mas pinipili ko talaga na mag-isa ako. Ganyan. Ganyan ako, day. So, payong lang din, no? Ewan ko ba, kasi sa sobrang katipiran ko din siguro talaga. Then, once na may nagiging close din ako, day, ayaw ko na nung sobrang bait na nagiging close ko. Kasi yung todo bigay sa akin. Kasi, kuripot nga ako, day. So, kung palabigay ka sa akin, before may naging friend ako, yun, palabigay siya lahat, bigay. Then, the end of the day, parang sinusumbat niya yung mga binigay niya. Ang hurts, ang sakit kasi ang ano mo sa sarili mo, ano talaga kayo, friends. Then hindi ka naman nag-aas na hingiin eh. Hindi ka naman kumbaga hindi ka na hingi libre mo ako. Hindi ako ganoon. Kung kasi close friend kami, kung binigay mo, feeling ko from the heart. Kasi ako ganun eh, pag may binigay ako, from the heart yan. Pero pag hindi ako nagbigay, meaning wala akong hindi available or wala. Basta tipid ako, ganyan. Pero pag nagbigay ako, from the heart yan, hindi ka makakarinig ng sumbat. Ayan. Ganun ako eh. So siya, ganyan siya. So nung nagkaroon ako ng friendship din, parang sabi ko, Day, baka ganito ka rin, maganyan-ganyan. Kasi ang sakit pag nag-break kayo, diba? Yung tinuring mo na parang, kayo din, nagligo ang sakit, ganun ako, masyado akong, kasi pag once na napalapit ka sa akin, day, lagi kitang bukang bibig, lagi kitang bida sa mga kwento ko. Kahit anong gawin mo sa akin, didikit ako sa'yo, kasi ayaw ko nung may kasamaan ako ng loob, no? Siguro din, kaya hindi ako tumatagal sa mga groupings, no? Kasi ayaw ko nung sa isang grupo, may naririnig akong nag-uusap na yung isa tinitira nyo. Kasi feeling ko, once na ako hindi nyo kaharap, ganun din ginagawa nyo sa akin. So kaya, mapili din ako hindi naman mapili din talaga ako sa nagiging kaibigan ko. Yun, mapili din talaga ako. Since birth naman, nung high school ako, mapili talaga ako. Bihira, pag alam ko yung ikaw na parang hindi mo ako dadalhin sa
kung baga, hindi ka good influence sa akin, di-distance ako niyan sa'yo, ganun ako. So, payong kapatid lang din, no, pag dito kayo sa abroad ay, pipiliin nyo rin talaga yung nagiging friend nyo. Kasi may nag-comment sa akin nasa live ko, sabi niya, buti ka hindi ka nagbabar, sabing ganyan. So, hindi kasi maganda yung bar. Once na na-addict ka dyan, at lalo na may pamilya ka dyan, may napanood kasi ako sa Tulpo Day about dyan sa OFW nagbabar. Then, yung asawa niya, gusto na siyang pauwiin. So, nagreklamo yung babae sa Tulfo kasi daw sinisiraan siya ng mga kamag-anak ng asawa niya, ganito ganyan, panirang puri ba. E paano, yung mga nakikitang video niya, na hindi talaga kaaya-aya sa loob ng bar, din maraming lalaki, yung sayawan na parang dalaga kayo. So, pipiliin niyo yung magiging friend nyo, yung sasamahan nyo, yung dadalhin kayo sa mabuti, hindi yung sa ikakapahamak nyo. Yun ang payo ko sa inyo. Kasi lalo na dito sa abroad, no, maraming magiging kakilala ka talaga dito. No, iba-iba yung intention sa'yo, meron namang super bait, bigay sa'yo lahat, then the end ay utangan ka ng pera, or hihiramin yung mga documents mo para i-refer or ipangutang doon, then iiwanan ka ng malaking problema. So, pagdating sa pera, yan yung number 1 na pinapayo ng mga taga-agency, yung mga nakakatanda sa atin, yung mga nauna ba dito sa Hong Kong, yan ang pinapayo. Pagdating sa pera, wag talaga basta-basta magtitiwala. Ayan. So, pwede magpahiram hanggang 100 lang or 300 na yun ako. 300. Yan yung pinakamalaki ko. Pero bibihira, 100 yan. Then, kasi pagdating sa pera, maraming nagkakasira na friendship. Ayan. So, ako mostly naman ngayon, hindi talaga ako, ayaw ko talaga ng maraming, hindi naman sa ayun nga, basta gusto kong mag-isa kasi hindi ako makakatipid. Masisira yung budgeting ng lola nyo. Eh, paano yun? 260 lang yung budget natin sa isang buwan. O, pagsasama-sama, day, gala tayo ganito. Mamasahe ka, day. Uy, syempre, hindi yan mga social yung mga kasama mo. So, kakain sila sa Jollibee, sa ganito, ganyan. O, ikaw, bitbitin, mentong kubaw mo, nakakalahati na lang, almost mapanis na, day. So, nahihiya ako. Kaya mas pinipili ko mag-isa, day. Kaya, pasensyahan nyo na ang lola nyo, ha? Kasi dito sa abroad, day, pag go ka lang ng go, wala ka talagang maiipon, day. Kasi, bawat kilos dito, dolyar. Pamasahe pa lang, dolyar. Kain mo pa lang, kung tutuusin yung 35 Hong Kong dollar, isang kainan lang yan, pero pinipilit ko talagang hatiin para sa dinner ko. O, kasi pag 35 ulit yung dinner mo, magano na? O, diba? So, syempre, hindi lang naman yung ang magagastusan mo for sure. Kung hindi ka nagbaon ng tubig, kung bibili ka pa ng tubig. O, so, kailangan marunong ka talaga humawak ng pera para makaipon ka dito. So, hindi naman maraming kaibigan na sabihin, ano ka, ganito, ganyan. Maraming way na pwede tayong sumaya, ayan, pwede tayong mag-enjoy na hindi tayo waldas ng pera. Dapat marunong talaga tayo humawak ng pera. So, ganun lang naman ako mag-day off, no? Simple lang. Hindi naman talaga ako lagi nag-o-off. So, sabi nga nila, panay ka OT, nagpapayaman ka talaga. Mayaman na to kay panay OT. Sabi ko, te, kung mayaman na ako, bakit pa ako mag-o-OT? Oh, yun, ganun kinakatwiran ko, di ba? Kasi may pinaghahandaan tayo, may pangarap tayo na gustong maabot. Ang bahay, ang tagal pala, day. Ang tagal, day, no? Hindi talaga ganun kadali, day. Pag nasa Pinas ka pa, day, uy, ganitong kontrata, magkaroon na akong bahay. 2 kontrata, kakaroon na ako. Tagal, day. Kasi di mo naman alam yung panahon, maraming mangyayaring bagay. So, hanggang may chance ka na makatabi, makaipon, So, focus the goal. Bahay. Kasi pag hindi ka nakafocus sa goal, uy, day, masyal tayo, mag-bar tayo. Ganun. Gastos yan, day. So, pipiliin nyo yung mga magiging kaibigan nyo dito sa
abroad, dito sa Hong Kong, ha? Yung hindi kayo dadalhin sa kapahamakan, ha? Kasi marami din akong nakikitang post na tulad yan sa pagbabar, napunta sila sa bar na walang license. So, sila nadakip din ng mga pulis o multa. O, di ba? Dinala kayo ng kaibigan nyo sa problema. So, kung nagustuhan mo ang video na to, so, ayan lamang for today's video. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!